Yo, what's up? Welcome po sa panibagong video natin at welcome po sa ating channel, ang Makapili TV. Ngayon, pag-usapan lang natin itong hearing na ginagawa ni Senator Raffy Tulfo dito sa NIA. Dito, nalaman ni Senator Raffy na bukod pala sa ang mga unfinished na project sa NIA, marami din pala itong kinakaharap na kaso sa mga contractor na kanilang kinukuha. Ngayon, panoorin natin kung ano itong mga kaso na to at ano-ano yung mga nakakita pang korupsyon ni Senator Raffy dito. Butuan City, Agusan del Norte, Basag CIS OB 2018 as DMO. Okay. 5,468,000. See? Nag-construct ng irrigation project nang walang pagkukunang source ng tubig. Tingnan nyo National Irrigation. So sa patubig sila naka-assign. Nag-construct ng project pero walang pagkukuha ng tubig. Anong kalokohan yan? Pambihira naman yan, no? Anong year po yan, Senator Tulfo? 2019 po. 19. 2019. Can you confirm that? Is sa Butuan? Who can confirm this? Anong tawag po? Is this an unfinished project? Ito po ay gawa mismo ng NIA. Inspection and Assessment of NIA Projects in Region 13 conducted on May 5 to 11, 2019. So ito po ay report galing po mismo sa NIA. Hindi po galing ito sa Senate. Gumawa kayo nitong proyekto sa Butuan City na nagkakalaga ng 5.4 billion na irrigation project pero walang pagkukunang tubig. Walang source ng tubig na pwedeng magpaandar sa irrigation project na ito. Can you confirm that? Sa Butuan, walang tubig? Sir, 2019, can we please... Who can confirm that? Tingnan nyo project nila pero hindi na alam kung sino ang pwedeng sumagot sa mga project na yon. Nagtatanungan pa sila, hindi sila prepared. So dito lumalabas na hindi sila interesado sa mga project na yon na kanilang pinaggagawa. Basta sa kanila may pumasok na kaching-kaching. I-check po namin, sir. Kasi I-check pa lang. Alam nilang hearing yan. I-check pa lang nila. 29. They will check. Kasi sa akin, Senator Tulfo, they gave me a list of unfinished projects. Hindi ko na rin maintindihan kasi hindi naman na-specify dito. In 2016, 7 years unfinished, isa 5 years unfinished hanggang 2023. Biruin nyo, 7 years unfinished yung mga project. Diba? Sino ba naman di may inis tapos manghihingi ng maintenance? Hindi pa tapos. 2022, 200 unfinished. 2023, 433 unfinished. So siguro kailangan matanong ko po, bakit ho marami tayong unfinished? Kulang sa pondo o hindi talaga kayang tapusin o mali yung napiling lugar? Well, sir, siguro para may mas klaro po yung pwede po ba, sir, na Kasi i-present? this came from your affidavit, Administrator Guillen. Nakalagay dito yung mga unfinished projects. So sa affidavit mo to, ito yung sinumpaang salaysay mo. Gusto ko lang i-clarify at saka natumbok mo rito yung marami kayong natalo. Natalo po, Senator Tulfo, ang NIA sa kaso. Ayan, naungkat na yung mga kaso ng NIA. Pakinggan natin kung sino-sino yung mga nagsampa ng kaso sa kanila at bakit natalo. Natalo, marami. Ito, Green Asia Construction Development Corporation. Natalo kayo may award ang Green Asia ng 205 million. Pinagbabayad kayo. So ibig sabihin, again, one more time, Mr. Chair, Yes. yung feasibility study nag-fail. Most probably, natalo sa kaso Sa legal yung So, pinagbayad pa ang NIA? Nagbabayad ba ang NIA pag natalo sa kaso? Naiba ko ng konti, Senator Tulfo, kasi napunta tayo sa legal. Pag natalo kayo sa kaso, bayad ba kayo? Oh, go ahead, attorney. Attorney Ibanez.
Mr. Chair, regarding po sa case ng Green Asia Construction, hindi pa po tapos, wala pang finality Ito, magpapalusot tong abogado na to tungkol sa kaso ng Green Asia. Pero masusoplak siya rito ni Senator Tolentino. yung decision. In fact, nakapending po siya sa Court of Appeals. Pero may lumabas na desisyon na pinagbabayad ang NIA. Sa, Sa SIAC, sa SIAC, sir, opo. 205 million pesos. Yes, sir. Kaya nga po, dahil Nag-appeal hindi... kayo? Yes, sir. So pag, Umapil pag tayo. ganitong pinagbabayad kayo, saan kinukuha yung pambayad? Ay, Hindi na siya makasagot sa tanong ni Senator Tolentino na saan kukunin ng pambayad ng NIA kapag natalo sila sa kaso. Napakasimple. NIA ang kinasuhan. Natural, NIA ang magbabayad. Ang tanong, kanino pera ng NIA ang ipambabayad? Siyempre, taong bayan, di ba? Galing sa buwis ng mga Pilipino. Nasayang na yung pera dun sa project na hindi natapos. Nasayang na yung pera pinambayad sa maintenance. Ngayon magbabayad na naman ang NIA, ang taong bayan, para doon sa kasong natalo. magfa-file po yung claimant sa COA, sir, kasi yun po yung tamang proseso. Pero sa ngayon po, Pera wala din pa ng po, gobyerno yon, pera din ng bayan yon. hindi pa po kami nagbabayad ng ganyang kalaki, sir. Kaya nga Oo ito po ang Halimbawa, position. kahit piso, pag natalo ang NIA, saan man gagaling yung pambayad? Ito, tinarap dito ni Sa gobyerno din, di ba? Tolentino, Pera din ng taong bayan. Yes, Mr. Chair. So nakita natin dito, Senator Tulfo, pag nagkamali ang NIA ng trabaho, hindi na kinabang ang taong bayan, natalo pa sa kaso, bayad pa uli ang gobyerno. O, di ba? Saan ba nagkakaroon ng pera ang gobyerno, di ba? Sa buwis. Mangungutang. Ang gobyerno, ang magbabayad buwis ng Pilipino. Di ba? Dito hindi masagot ng taga-NIA na kung saan kukunin yung pambayad. Napakasimple lang naman. Alam nga naman na buti sana kung sa pera nila, sariling pera ng mga empleyado o ng mga head ng taga-NIA kukunin pambayad. Hindi eh. Mismo sa NIA mismo eh. Kaya nga po yun ang posisyon natin dito, sir. Hindi tayo dapat magbayad, kaya inaapila po natin. Ilang beses na kayo natalo, ang dami itong nakalagay. Ito galing sa affidavit ni Administrator Guillen. Natalo sa isang civil case, EML Construction and Chan Yuan Construction. Natalo rin kayo dito sa Premium Mega Structures. Nag-ano lang kayo, file na motion for reconsideration. Natalo rin kayo sa Mac Builders. Motion for reconsideration. At baka meron pang iba na hindi ko hawak. So, Biruin mo, napakarami nilang kasong kinaharap na natalo. Kaya hindi pa binabayaran dahil naka-motion pa. Inaakit pa nila sa ibang division ng korte. Pero, kung matalo, yun ang tanong, sino magbabayad? Yung tinatanong ni Senator Tolentino na hindi masagot. nakikita natin, Senator Tulfo, pag natalo ang NIA, magbabayad pa ho ang gobyerno. Nalugi na nga tayo, 2 beses tayo nataga. Oh, diba? Tama si Senator Tulfo eh. Nalugi na, nagbabayad pa. 2 beses nataga. Tayo Mr. nagbabayad o Sir, hindi po tayo kailangang pang magbayad kasi hindi pa po... Oh, hindi pa kailangan. Kasi nga ina-appeal pa nila. Pero ang ending pa rin niya, pag natalo, magbabayad pa rin. Tapos, final. Yes, Pero sir. kung Wala maging pong final nga, resolution. paano yun? Saan kukunin yung pambayad? Yan nga pong posisyon namin, sir, kaya inaakyat namin hanggang sa kataas-taasang hukuman kasi hindi tayo dapat In magbayad. that worst case scenario, natalo Ayan na, worst case scenario nang itinatanong ni Senator Tolentino kung sakali nga matalo, worst case na. Tingnan niyo sagot. na tayo kataas-taas ang hukuman. Sa tamang Pinagbayad ang NIA. sa tamang proseso, sir, magfa-file sa COA, the COA will determine kung paano magbabayad O po. kung natalo rin tayo sa COA, o paano na? The obvious- Magbabayad ang NIA. Mag-appropriate ng funds ang Kongreso pambayad na pwede sanang gamitin sa ibang construction project na makakatulong sa taong bayan. Diba? Tama, yung sinasabi ni Senator Tolentino eh. Imbis na ibabayad pa ron, diba? Sana magamit na lang sa ibang project na pwedeng mapakinabangan. Ang mangyayari,
magsusunog ng pera ang gobyerno sa wala. Ang kawawa uli, taong bayan. So makikita natin dito, saan nagsimula yung kapabayaan? Matanong ko lang sana, Mr. Chair. So, hindi ako nakafollow because I was talking to my staff. Ano nangyari? Ba't kayo nagkaroon ng kaso? Anong proyekto yun, Mr. Chair? Itong Green Asia Construction Development Corporation. Ba't kayo nagkakaso sa Green Asia? Ano nangyari, Attorney Ibanez? Ma'am? Saan lugar ito? Sir, Para saan proyekto? Mr. Chair, sorry, I was not the handling counsel at the time. Sino? Ayan. Abogado siya pero hindi daw siya yung right person na sumagot dun sa tanong ni Senator Rapi. Samantala siya ang abogado ng NIA. So parang lulusot pa siya eh. Tingnan mo ba paano siya baray ng dalawa. Nakakaalam sa legal. Kaso to, siyempre nag-appeal na kayo sa taas. Yes, Hawak sir, mo na rin yun. yung Nabasa sa mo yung- appeal, opo sir. Yung, Nabasa mo yung mga brief Nabasa doon, kung niya. ano, di ba? May record siya. Actually, yung pinadala po naming petition, may nakaligtaan pong i-attach na inadvertently failed to attach a proof of the yung na-receive pong resolution. Kaya nag-rule po ang Anong year po yan at anong project at kailan? Sino pong project engineer dyan? Patawag natin, Mr. Chair. I need to know bakit kayo nagkaroon ng kaso. Anong Senator pinag-ugatan? Tulfo, ang pagkakaalam ko rito, I have some notes here. Nung matalo sa kaso, kinasuhan ni Administrator Gillian yung mga abogado? Tama ba yun? Kinasuhan niya lang yung abogado. Bakit kayo kinasuhan? Hindi Yung sila, mga- kinasuhan niya. Oh, so, Ba't kayo kinasuhan bakit nga? kayo kinasuhan? Oh. Anong reason? Actually, Mr. Chair, it was not Admin Gillian. It was not during the time of Admin Gillian. It was during the time of former... Previous administrator. But just the same, NIA. NIA yun. Sinasalba pa niya yung kanyang boss na hindi naman siya dapat ang ano dyan, yung nakarang administration. Nagtuturuan na kaagad. Pero sabi ni Senator Tolentino, NIA ang pinag-uusapan, hindi naman yung tao eh. Yung NIA. Institution. So, tanong ni Senator Tulfo, Kaya nga, itong Green Bakit nga kayo kinasuhan? Actually, Asia, yun saan nga po nagsimula ito? yung premature kasi yun, Mr. Tungkol Chair. saan? Saan ang lugar ng dam? Saan ang construction? Saan probinsya? Saan bayan? Dito makikita mo, unprepared talaga sila eh. Kasi unpredictable din yung mga itatanong ng mga senador eh. Lalo na si Senator Rapi Tulfo eh. Hindi lang mahulaan kung ano yung itatanong. Kaya unprepared. Makikita mo na hindi talaga sila, wala sila interest na tapusin ang corruption sa NIA. Basta sa kanila, mayroon lang kumita, may sumasahod lang sila, at meron sila mga bonuses. Ito po yung sa Kaseknan, Kaseknan, malaki to. CMIP, Kaseknan Multi-Purpose Okay. Irrigation Project, So, Mr. Chair. bakit kinasuhan? Yun nga po, Mr. Chair, yung na-receive po natin yung order na hindi naman natin kasi kontrolado yung nakaupo pong mga commissioners. Okay, paiksin ko na lang, Attorney Ibanez, marami pa tayong cover Ayaw sagutin yung tanong. Ang tanong naman, ba't kayo kinasuhan? Yung reason ng tinatanong kung bakit kayo kinasuhan. Pero hindi niya masagot kung bakit. na issue. Bakit nga po kinasuhan? Ano ang reason bakit kinasuhan yung construction company na yon ang NIA? Kasi, Your Honor, Sa anong kadahilanan? tinerminate po kasi ng NIA yung contract with Green Asia Construction. Usually, that's the reason why Tinerminate. they filed. Yes po. Okay. Dahil default po sila sa kanilang obligasyon, we need to terminate. And part of that termination is actually yung they are blacklisted. So, Magiging parte po yun. Tinerminate nyo kasi blacklisted. Pero, Hindi po, Mr. Chair. Tinerminate natin. As a result, they will be They will blacklisted. blacklisted. Pero, hindi po in the first instance, nanalo si Green Asia. So, ibig sabihin, tama yung sinasabi nila. Nanalo sila sa arbitration. Nanalo Senator Tulfo yung Green Asia. not necessarily, Mr. Chair. Ito ha, sinabi na nga nanalo, pero ayaw pumayag ng taga-niyang banggitin na nanalo. Di ba? Pero sasabihin natin ni Senator Tolentino, pakinggan nyo. Hindi, merong pruweba silang nailabas. Probable na cause. Kinatigan sila. Not necessarily. Natalo ang That's NIA the reason why Sino ang nag-apila?
Tayo po, Oh, I mean, NIA ang nag-apila. Ibig sabihin, pag nag-apila ka, ikaw yung naghahabol. yes, Mr. Chair, but yung apila mo kasi, most often than not, lalo na kung gobyerno yung natalo, it's not that mali yung ginawa natin, but probably we have failed to attach a document or Di niya ina-admit na natalo. Nagkamali lang down sila na pag-attach. Di ganun din. Kaya nga kayo natalo dahil mali yung in-attach nyo. Di ba? Tama yung sinasabi ng Green Asia. Kaya kayo natalo. ganun po. Yun na nga ang tinatanong ni Senator But Tulfo. with all due respect, it's not because mali po yung ginawa namin. Probably, kagaya nga po ng sinabi ko, the reason why we are elevating this is kinulang po yung attachment ng document. It was inadvertently unattached to the petition filed. Kaya ito yung hindi natin, we were not able Attorney, to pero bukod dun sa start. Green Asia, But not because we were wrong. bukod sa Green Asia, marami pa kayong natalo. Itong premium megastructures, 2021, itong Mac Builders versus DIA, natalo rin kayo, 2021. At marami pang iba, itong EML Construction, natalo rin kayo. So, ang maraming kaso, hindi lang itong Green Asia na natalo ang NIA, na nakaapila kayo ngayon, motion for reconsideration yung iba. Kung sakasakaling ma-deny yung motion for reconsideration, di talo rin. Bayad uli ang NIA, bayad uli ang gobyerno. Tama po ba? Hindi na makasagot, di ba? Tama naman eh. Ang tinatanong dito ni Senator Tolentino, gaya nga kanina, yung worst case scenario kung matalo. Sino magbabayad? Diniya pa rin. Pera pa rin ng taong bayan. Yes, Mr. Chair. So yung question kanina ni Senator Tulfo, itong Green Asia, natalo tayo, anong year ito? 2021. So the project involves Kaseknan. Location is? Sino in Nueva charge dito? Ecija. Engineer Sulait, Mr. Chair. lumalabas ang pangalan mo rito na ikaw daw involved dito sa Green Asia. Is this correct? Good morning, Mr. Chair and Senator Tolpo. With regards to the termination of contract of Green Asia, ang nangyari po, Mr. Chair, nagkaroon po ng malaking slippage yung contract ng Green Asia in the implementation of the canal lining along the canal of Kasiknan Irrigation Project. So, because ang nangyari po noon, Mr. Chair, mahirap po kasi patigilin yung dalawang activities na ginagawa. Kasi yung kanal na nakakontrata kay Green Asia, at the same time, ginagamit rin po ng ating mga magsasaka sa kanilang patubig para sa operation O&M activities. So, yun po yung naging contention ni Green Asia na wala siyang time to implement the contract because continuous yung water delivery na ginagamit ng ating magsasaka. So yun po yung naging contention ng issue with regards to the termination of the contract of Green Asia. Kaya inilibate niya po sa SIAP yung kanyang appeal. Nanalo siya sa SIAP. Doon po nanalo sa SIAP. Ngayon naman, NIA nag-aapila. Yes po. Tama nga rin naman yun, Senator Tulfo. Paano mo magagawa yung isang lugar kung ginagamit? So, sa feasibility study na sinasabi ni Senator Tulfo, hindi ba napag-aralan nyo na bago mo gawin ito, i-stop mo muna, phase by phase, yung ginagamit na magsasaka para makapasok yung construction. Yes po, Mr. Meron Chair. din Ibig sabihin, bara-bara yung gawa. Basta lang makasabing may project, bahala na kung matatapos o hindi. Dahil, naman, kawawa naman yung magsasaka kung tatanggalin mo yung patubig. Paano sila magtatanim kung wala silang patubig? Hindi nila naisip yun. feasibility study ito. Meron din po at saka ito po ay dati na pong natapos na kanal. Originally po ito ay earth canal, yung mga kanal na yan. Ang naging agreement po before the conduct of the bidding, magkakaroon po ng window ang ating para makagawa po, para maging efficient po yung daloy ng tubig sa ating mga magsasaka. So nag-agree naman po yung ating mga magsasaka na meron pong time na para makapagtrabaho si Green Asia doon sa portion ng kanyang kanal na gagawin.
At ang nangyari lang po kasi dahil during that time medyo kailangan po ng ating mga magsasaka yung continuous planting kaya hindi po nakapagtrabaho si Green Asia. Natural, kailangan talaga ng tubig ng mga magsasaka. Paano mabubuhay yung tanim nila kung di didiligan? Saan sila kukuha ng tubig? 'Di ba? Kahit naman sinong nagtatanim, hindi papayag natatanggalan mo sila ng tubig. We're impact, marami na po kaming negotiation na ginawa, yun po ang naging problema ni Green Asia. Ganun po yung istorya po ng yung kontrata ni Green Asia. Just the Mr. same, Chair. natalo ang NIA sa kaso, ngayon tayo yung naghahabol. And several other cases as well. So ito siguro yung validation ng sinasabi ni Senator Tulfo that there has got to be a viable feasibility study na mag-uusap ito. Titigil muna kayo gumamit nito kasi papasok kami. Walang pagkakaiba dun sa mga DPWH, reblocking o dadivert muna yung traffic. So siguro dito yung pagkukulang nito. Kaya ang dami yung kaso. I don't know about the other cases. Hindi ko na alam itong mga premium megastructures. Pinagbabayad din kayo ng 273 million. Nag-file kayo ng motion for reconsideration. Itong Mac Builders, ganun din, 730 million ang involved. So, paano yan kung talo tayo ng... Alam nyo, pag nasimulan itong si Green Asia at nanalo ito, ay gagayahin na yun ng ibang kontraktor. Tama siya sabi ni Senator Tolentino eh. Kapag nanalo ang Green Asia at binayaran sila lahat lang ng kontraktor na sasali dyan sa NIA, mas gusto nila lang i-terminate yung contract nila kasi i-appeal nila at hindi naman sila gagastos masyadong malaki, i-appeal lang nila. At the end of ng kaso nila, babayaran pa sila. So sila rin ang tumubo, nabayaran na sila nung initial payment, babayaran pa sila dahil nanalo sila sa kaso. Mukhang talagang may malaking sindikato dito sa NIA at mga kailangang imbestigahan to nila Senator Rapi Tulfo at ni Senator Tolentino. So sa ngayon, yan lang po muna at abangan natin yung ibang mga video. Maraming salamat po.